May nagtanong sa akin, Boss High Attorney, tanong ko po, naging co-maker po ako sa utang ng kakilala ko na hindi ko alam. Nalaman ko na lang forge yung pirma sa contract. Valid po ba yun? Pwede ko po bang tanggihan pirmahan yung mga demand letter nila? Sana mapansin. Okay. Una ho, no, hindi ho po ako abogado. No, ako po ay maniningil or kolektor. Pero sasagutin pa rin ho natin itong tanong ninyo. Ano po? Okay. Tinatanong nyo po is kung valid po ba yon? Unang-una, hindi ho siya valid. Bakit ho? Kasi paano ho kayo magiging co-maker kung hindi nyo ho alam? Di po ba? Kasi ho, ang co-maker po is sinisi-ay din po yan. Ano po? Bakit? Kasi po, ang co-maker po at saka po yung nangutang, parehas po ng liability yan. No? So, ibig sabihin po, equal sila. So, for example po, hindi nakabayad yung nanghiram, yung maker, kayo po pwede na rin kagad na singilin. Kasi co-maker ho kayo. No? Yung liability niya, or yung utang niya, is utang nyo rin ho. No? Bakit ho sinabing gano'n? Ano? Kasi ho, meron hong mga lending, financing, or bangko, no? Na merong salary requirement. No? Kailangan ma-meet mo yung salary na yon para kayo ay makapanghiram. No? So, ngayon, yung iba, para humamit yung salary requirement na yon, nire-require ho ng co-maker. Okay? So, ang mangyayari po niyan, no, is, yung sahod ho nung nangungutang or nung maker, at saka ho nung co-maker, ipagsasamahin ho yun para pumasok dun sa required income ng inyong heheraman. Ano po? So, malabo ho na naging co-maker kayo nang hindi nyo ho alam. Tapos, nalaman nyo pa, forge ho yung pirma. So, ibig ho sabihin, hindi ho valid yung utang na yun. Di po ba? So, bakit nyo ho pipirmahan yung mga demand letter? No? So, wala ho kayong obligasyon dun sa lending company na yun. No? Actually, pwede nyo hong idemanda yung kakilala nyo na yan. No? Kasi ginamit ho yung inyong pangalan. Ano po? Kasi masisira ho ang credit standing ninyo. Kasi ho, parehas nga ho kayo ng liability nung kakilala ninyo. So, ang pinakamaganda hong gawin ninyo, no, ito payo ko sa inyo is dumulog ho kayo sa abogado. No po, maghanap kayo ng abogado na makakatulong ho sa inyo, no? At sabihin niyo ho yung nangyari na yan para masampahan siya nung karampatang kaso, no, na naaangkop dun sa ginawa ho sa inyo. Kasi hindi ho tama yung ginawa sa inyo. Di po ba? Unang-una, hindi niyo ho alam, no, na kayo po pala ay co-maker. Tapos, finorge po yung inyong pirma. Labag ho sa batas yun. Forgery po yan. No? So, malaki hong kaso yan. So, pwede nyo siyang kasuhan ng ganun. Ano po? Kasi hindi ho tama na kumbaga makaladkad ang inyong pangalan sa wala naman kayong kaalam-alam na utang. Masisira ho ang inyong credit standing sa wala kayong kalaban-laban. Di po ba? So, kausapin niyo po yung yung lending company, no, na hiniraman po niya. Sabihin niyo sa kanila na hindi ako 'yan, no? Kasi kailangan mapatunayan nila ho sa inyo na kayo yung pumirma dun sa sa kontrata, di po ba? Kasi nakakapagtaka ho doon paano ho nila natukoy na kayo yung co-maker kung hindi naman ho nila kayo nakita na pumirma dun sa kontrata. Di po ba? Kasi sa tingin ko, hindi ho OLA ito eh. Ano po kasi, nanghingi ho ng co-maker. Ang OLA naman ho, wala naman ho co-maker yan eh. Di po ba? Kasi nga ho, hindi naman ho ganun kalaki yung inuutang sa mga OLA. So ito po, most probably ho ito, it's either personal loan or salary loan na nangangailangan po ng co-maker. Medyo malaki ho ang nahiram niyan. Ano po, so pinakamaganda po niyan is yun nga ho, kagaya sinabi ko kanina, dumulog ho kayo sa abogado para ho masampahan nyo siya nung nararapat na kaso, no, para sa kanya. Pero malinaw ho dyan, forgery ho yan, no?
yung pamimeke ho ng pirma. Bawal na bawal ho yan. Alam ko ho dyan, may kulong yun, no? Pero hindi ho ako sure, no? So kaya ho sabi ko sa inyo, dumulog ho kayo sa abogado. No? Kung wala ho kayong pambayad sa pribado, pwede naman ho kayo lumapit sa PAO. Tutulungan din naman ho nila kayo. Ano po? Tapos yung kagaya ko sinabi nyo, kung re-receive nyo yung demand letter, huwag nyo ho receivein. Kasi hindi naman ho kayo yung co-maker talaga eh. Di po ba? Bakit nyo ho aakuin ng isang responsibilidad? Kung hindi naman talaga kayo. Kailangan ho niyan, managot ho yung gumawa sa inyo niyan. Kasi ano yan, maliwanag ho na ano yan, na panluloko. Di po ba? Ako ho, ayoko ho magbintang, pero sa malamang po niyan, kasabwat yan yung ahente. Kung may ahente ho yan. Hindi ho ako sa nagbibintang, no? Kasi napakalakas naman ho ng loob nung kakilala nyo na pekein yung inyong pirma. Di po ba? Kasi hindi niya ho kayang pekein yun, no? Kung hindi ho alam nung ahente or yung nagpa-process ho ng loan. Kasi ho sa harapan niya ho pipirmahan yun eh. Hindi niya naman ho po mailalabas yung kontrata eh. Hindi naman ho po pwedeng niyang abot dun sa sa kakilala nyo, tapos sige, iuwi mo, pirmahan mo. Hindi ho ganun. Sa opisina ho pinipirmahan ng kontrata. Kaya ho ako, may duda ho ako, kasabwat ho yung yung ahente or yung nagproseso ho ng loan ninyo, no? Ako ho, lang ito haka-haka ko lang ho, no? Hindi ho ako nagbibintang, pero yun ho ang aking kutob. Ano po? So, yun po ang gawin ninyo, no? Dumulugo kayo sa abogado para po makapagtanong kayo kung ano yung talagang nararapat na gawin para ho maklear nyo yung pangalan ninyo. No po? Kasi mahirap diyan kung miyembro ng CIC, yung lending company or financing company or yung bangko na yan, malamang ho yan na itag na kayo na hindi kayo nagbabayad. So, kailangan mapaantag nyo ho yun, mapaalis nyo yung pangalan nyo ron para ho, pagka kayo naman ang nangailangan na manghiram ng pera, malinis ho ang inyong pangalan. No? Kasi ang hirap-hirap po nun, wala naman kayong kinalaman dun sa utang niya. Madadamay ang pangalan nyo, masisira ang pangalan nyo sa wala kayong kaalam-alam. Di po ba? So, asikasuhin nyo ho yan kasi napakahirap po pagka natag kayo sa CIC. Hindi ho kayo makakapanghiram. Paano kung mangailangan ho kayo ng pera? Tapos makita ho sa CIC na meron kayong kinomakeran at hindi nagbabayad. Damay ho kayo. Kasi ang responsibilidad po ng co-maker is parehas po dun sa nangutang. Lagi nyo tatandaan yan. Kaya ho kayo, sa lahat ho nanonood, mag-ingat ho kayo sa pagiging co-maker. Kasi po, kagaya yung sinabi ko kanina, ulitin ko, parehas ho ang responsibilidad ninyo doon sa nangutang. Para na rin kayo nung nangutang yan eh. No? Kaya lang kayo co-maker, ang tawag sa inyo, co-signee. Parang ganun po. No? Pero, yung responsibilidad, parehas lang ho. No? Mangyayari ho dyan, pagka hindi ho siya nakabayad, kayo ho pupuntahan agad, or kayo ho sisingilin agad. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!